Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago ko po pasimulan ang aking munting talumpati, ay nais ko muna pong batiin ang ating mga pangunahing panauhin sa pagkakataong ito. Sa ating tagamasid Pampurok, Ginoong Daniel B. Ortega, at ang mga punong guro sa iba't ibang elementarya ng ating bayan San Ildefonso, sa ating kagalang-galang konsehal Ruel Balmaldid, sa ating ama ng ating barangay, Kapitan Olan Cruz, sa ating pang-ulong guro, Ginang Sodora Katakutan Cruz, at sa mga guro na bumubuo sa ating mahal na paaralang Nabanggalang Elementary School, sa mga magulang na nandito, lalo na doon sa mga magulang na mga nagsipagtapos, sa aking mga kababayo at sa ating mga batang nagsipagtapos. Isang magandang hapon po sa ating lahat. 17 taon po simula po nang ako'y huling tumuntong sa entabladong ito upang kunin ang aking valedictorian medal. 17 taon na po ang nakalipas nung ako po ay nagtapos sa ating mahal na paaralan. Marahil karamihan po sa aking mga kahanay, may mga kanya-kanya na rin pong pamilya, mga nagsipagtagumpay sa larang kanilang kinabilangan. Kaya naman po masasabi kong at ipinagmamalaki kong naging produkto po ako ng paaralang Nabanggalang. Buhat po ng isang pagsasalaysay po, konting pagsasalaysay sa aking buhay. Mula grade 1 po hanggang grade 5 sa Maykawayan West Central School po ako. Doon po ako pinanganak, doon din na doon lumaki sa barangay Bangkal sa Bayugo. Then noong grade 6, nalipat po ako sa Nabanggalang kasama aking mga magulang. Yun nga po, nakapagtapos ako dito ng grade 6. Then in first year high school, napunta naman po ako sa San Miguel High School. Nakasama ko po doon at ang iba't ibang mga valedictorian din po ng kanilang mga eskwela sa San Ildefonso at bayan ng San Miguel. Then pinangalan po ako noong pangalawang taon ng aking high school na mapunta naman po sa Maykawayan College. May nagmagandang loob pong pilantropo na ako po'y pinag-aral. Ngunit sa kasamaan palad na matay po ang aking lolo, nung panahon na yun, kaya naman po, nabalik po ulit ako sa San Ildefonso. Nag-third year po ako sa Binavista, bilang scholar pa rin po. Then, nung fourth year ko, bumalik po ako ng San Miguel, para po bilang paghahanda sa aking pinapangarap na makapasok po sa Universidad ng Pilipinas. Marahil po doon sa pinagdaanan ko nung elementarya hanggang nung high school, salat po galing po sa maralitang pamilya, na minsan talagang kinakapos. Kadalasan, talagang tipid po kung tutuusin. Pero nakapagtagumpay po, yun, pinalad. Ako po ay nakapasok sa Universidad ng Pilipinas noong taong 1998. So, sa UP naman po, ang kagandahan ng mga sa UP, pantay na edukasyon ang binibigay ng universidad. Walang mayaman, walang mahirap. Marahil din sa mga kasama ko sa UP, karamihan po doon sa katotohanan, may mga anak ng mga politiko, mga mayayaman, mararangyang angkan. Kumbaga po, ang pamantayan naman ng universidad, may pasa natin ng mga examen. Walang mayaman, walang mahirap. Bilang pagpapatuloy po, nung sa college po naman, yun, parang pinalad din po, nakapamasukan, naging politika na po ang linya ng buhay ng inyong abang lingkod simula nung natapos ako ng kolehiyo. Nagsimula nga po, naging consultant ako ng ating dating gobernador na Obet Pagdanganan. Kung natatandaan nyo na yung namatay niya na mayapang anak, kaibigan po natin yun, si Raymond Pagdanganan. Kung tutusin po, talagang sobrang naging mahirap po ang aking pinagdaanan nung panahon na nasa kolehiyo. Kaya naman po, masasabi kong nakasurvive po ako. Napagtagumpayan po natin ang iba't ibang pagsubok na pinagdaanan natin. Sa ating mga
mga batang nagsipagtapos, isang pagbati ang aking pinararating. Nawa wag dito matapos ang ating mga pangarap. Ang elementarya ay pasimula lamang ng mas malawak na pag-aaral at mas malawak na paglaban sa hamon ng buhay. Palagi ninyong pakatatandaan na ang edukasyon ay inyong karapatan, hindi ito pribilehiyo. Sa edukasyon, pantay-pantay po tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Darating ang pagkakataong maraming pagsubok ang dadaan sa inyong buhay, maaaring sa kasalatan ng pera, sa kahirapan ng buhay. Pero huwag kayong papayag. Ipagpatuloy niyo pa rin ang inyong pag-aaral hanggang makatapos kayo ng kolehiyo. Kasi napakahirap na sa panahon ngayon, makatapos ng elementary, high school. Yung iba nga, tapos na ng kolehiyo pero nahihirapan pa rin maghanap ng trabaho. Kumbaga, ito na yung panlaban natin para mas mapaghandaan natin yung ating kinabukasan. Huwag kayong mahihiya na graduate kayo sa Nabaong Garlang. Pag may nagtanong sa inyo sa kayo graduate, ipagmalaki nyo, taas noo, sabihin nyo, graduate kayo ng Nabaong Garlang. Kasi maraming nagsimula, dito nagmulang mga kahanay natin, na ngayon ay mga nagsipagtagumpay din, na nakilala sa larangang kanilang kinabibilangan. Sa ating mga magulang, naway patuloy nyo pong suportahan ang ating mga anak, lalo na sa larangan ng edukasyon. Sa edukasyon po kasi wala tayong talo. Malapad dumarating po yung mga pagkakataon talagang kapos po tayo, gagawa naman po natin siguro ng paraan na maipaguyod ang ating mga anak hanggang sila'y makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa atin naman pong, para naman po sa ating mga guro, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbabahagi ng kaalaman, katalinuhan sa ating mga kabataan. Tinuturing po namin kayong mga buhay na bayani dahil kayo po ay walang sawa sa pagbibigay, pagdadalisay sa katalinuhan ng ating mga kabataan. Kayo po ang tinuturing namin mga pangalawang magulang sa labas ng tahanan ng ating mga mag-aaral. Naway, huwag kayong magsawang magbigay pa ng pagpapayo, pagbibigay ng pagtuturo na kagandahang asal sa ating mga mag-aaral at upang sila'y mapaghandaan nila ang kanilang kinabukasan at maging mabuting mamamayan ng ating bansa. Sa atin naman pong mga kababaryo, naway patuloy po nating suportahan ang gawaing edukasyon ng ating eskwelahan. Marahil, baka minsan dumating sa puntong hingin nila ang inyong pagsuporta, ibigay po natin. Huwag tayong magdalawang isip na tulungan ang ating eskwelahan para mas marami pa pong mabiyayaan, magkaroon ng sapat na edukasyon para sa ating mga kabataan. Ang sa edukasyon naman po kasi walang bahid politika. Walang pula, walang dilaw. Basta po sa edukasyon lahat dapat pantay-pantay. Kung hinihingi ng pagkakataon, ang suporta para sa ating eskwelahan, naway pagbigyan po natin at bilang pagkakawang gawa sa ating mga estudyante. Masyado na po napapahaba ang aking sinasabi. Muli, isang pagpapasalamat po at kinuha niyo akong panauwing pandangal sa hapong ito. Naway ang aking buhay maging halimbawa ng patuloy na paglaban sa habon ng buhay. Huwag po tayong papagapi sa mga pagsubok. Masarap na mga kabataan, ibalik natin ang tagumpay sa ating eskwelahan. Mapunta man kayo sa ibang lugar, pagbalik nyo dito, ipagkaloob nyo ang tagumpay sa inyong mga magulang, ipagpatuloy nyo ang inyong pag-aaral para mapaghandaan ang inyong magandang kinabukasan. Muli, isang magandang hapon po at mapagpalang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po.